This chapter ng Revelation sa chapter 8 starts with Jesus opening the seventh seal, and dun sa ano po is there was silence in heaven. Usually, di ba po sa heaven, maraming angels na kumakanta, nag-worship, may mga musical instruments. So, kumbaga, tuloy-tuloy po yung pag-worship dun sa heaven. But this time, it was silence for about half an hour. Then, after nun, may angel na who is carrying a golden censer filled with incense and prayer filled with incense and prayers of the saints. Ang mga saints po ay tayo, mga Christians, mga prayers natin ay nandun sa golden censer na yon. At ang smoke nito ay, yung smoke ng incense together with our prayers ay umakyat sa presence ni God. Pinapakita dito is like pinapakita na ang mga prayers natin, intercessions, ay maingat na dinadala sa ating Panginoon. And yung mga prayers natin, intercessions, shall be answered by God at His appointed time. Next nangyari ay ang angel ay nagtapon ng fire sa earth. So doon nagkaroon ng pagtapon niya no, na nagkaroon po ng kidlat, yung mga lightnings, earthquakes, na mga nakakatakot na nangyayari sa kalawakan sa mundo. So dito na pinatunog yung seven trumpets, na kung saan puro devastation ang nangyari sa mundo. So, yung first, yung may malawakang sunog ng mga puno, pagkamatay ng mga living creatures, tapos yung tubig ay naging mapait, then na-struck yung one-third ng sun, moon, and stars. So, nagkaroon ng ng kadiliman sa mundo. So, sa four trumpets na pinatunog ng mga anghel ay ito ay nakakatakot siya. Kung maabutan natin ito sa kasalukuyan natin na buhay, itong present natin, ito ay nakapanghina, nakatakot, na hindi mo alam kung saan ka magtatago sa ganitong pangyayari. Sabi nga, when nature strikes, di ba wala namang pinipili ang once na nagano na ang nature. Lalo na di ba pag earthquake, hindi naman niya pag nagkaroon ng earthquake, sa isang lugar, sa kung saang mang lugar, minsan iba't ibang lugar na naaapektuhan. So wala siyang kumbaga pinipili. So marami ang namamatay, at ang worst nito, mamatay na hindi nakilala or hindi natanggap ang ating Panginoon. So, para dito sa chapter 8, for me, is a reminder for us to number our days on earth. We should ask God for wisdom and discernment with the help of the Holy Spirit. Dahil hindi natin alam kung ano at kung kailan at anong oras darating ang wrath ni God. Kumbaga, iwasan natin magpabaya sa salvation na pinagkaloob sa atin through our Lord Jesus Christ. Iwasan nating maging makamundo dahil ang earth, itong mundo na to ay panandalian lang. Ito ay temporary lang. So this world is we are living, this place we are living now is bound for destruction. Kumbaga, nasusulat naman talaga yon na hindi everlasting ang earth. So we must pursue what is everlasting, which is the eternal life with Jesus. Like, kumbaga, desire natin na lahat tayo to be in His kingdom, to be in the kingdom of God. Ilagay natin sa ating puso, Jesus said sa John 14:2, let us always remember this, na sinabi ni Jesus Christ sa yun nga, John 14:2. There is more than enough room in my Father's home. If it were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? So yun yung assurance natin that one day kukunin tayo ni Lord. Basta pangalagaan natin ang salvation na pinagkaloob niya sa atin. Manatili tayong mamuhay according sa will, sa glory, sa ikaka-please ng ating Panginoon.
dapat humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit dahil siya ang ating guarantee habang nandito tayo sa earth. So, yun lamang po. So, let us all pray. Father in heaven, thank you, Lord God, for this day. Thank you, Lord God, for the teachings, Panginoon, na pinagkakalob niyo po sa amin to remind us, Lord God, that every day, Lord God, that we should always please you, that we should always follow you, that we should follow your laws and your commandments, Panginoon. So help us, dear Lord, every day, Lord God. Be with us, Panginoon. Protect us, Lord God. Protect our household, protect our families, Panginoon, Lord God. Protect the body of Christ, protect our church, Panginoon, Lord God. Lord, hindi man namin alam, Lord, kung kailan mangyayari ang mga nakakagimbal na pangyayari, Lord God, ng pagdating ng inyong wrath, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na madadatnan niyo po kami na kami ay lumalakad, Lord God, according sa inyong desire, Lord God, para sa aming Panginoon. That we are worthy, Lord God, to be your sons and daughters, Panginoon. To be worthy, Lord God, to be in your kingdom, Panginoon, Lord God. Na ang aming robe ay pure as white or as white as snow, Panginoon, Lord God, once na kinuha niyo po kami lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Bless our families, Lord God. You know the desires of our hearts, Panginoon, Lord God. And we pray, Father God, lahat po ng will niyo po para sa buhay namin, Panginoon, ito ay mapangyari, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. God bless you all.